It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Macy's. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Hello po. Welcome sa ating program. Magandang umaga, Mommy. Ako po si Mami Rachel de la Rosa at welcome po sa ating istasyon, 1143 DZMR Missions Radio. At sa umaga pong ito ka, Ma'am, ay magluluto tayo ng isang napapanahon na kaya to, purutas kaya to? Hindi ko pa na-google. Oo, pero po ito ay isang famous. Oh, bakit siya famous? Kasi usually, yung pagkakakilala natin sa sampalok, ayun, ay pang sinigang, 'di ba? Kaya nga lagi sasabihin, magluluto ako ng sinigang ngayon. Kailangan ko ng sinigang mix. O, 'di ba? At yung sinigang mix na 'yon, ano ang nakalagay doon sa drawing? Sampalok. Oh, pero alam mo ba ka, ma'am, na hindi lang po pang sinigang ang sampalok. Ang sampalok ay pwede rin nating gawing pangkabuhayan sa pamamagitan ng paggawa dyan bilang atsara. O tama ba yung sinabi ko? Gawin nating pangkabuhayan ng sampalok. Oo, gawin natin siyang atsara. Kaya po, ngayong araw, magluluto tayo na pickled sampalok. Kasama po ang ating pong mga kapartner, mga kamam sa Quirino State University na pinangungunahan po ng ating pong Product Development Training Coordinator, no, si Ma'am Bell. So, manitili pong nakatutok dito sa ating program para malaman at makita paano gawin ang pickled sampalok. Dito lamang po yan sa Ma'am. Tapos lamang ng kanon, naaalala ko nung tayo'y bago pa. Araw-araw ay palaging may sorpresa. Puro replay ang kabanata ng buhay. Paulit-ulit lang nakakaumay. Mas masarap ang chicharon sa suka na mayroong anghang. At mas palalo ang lechon kapag may sarsang malinamnam. Kahit maasim na mangga, tumatamis sa bagoong. Kagaya ng pagmamahal mo sa'kin noon. Mas makulay ang pag-ibig kapag palaging may dati nakakaloka ang mga halik mo sa akin. Ngayon ay bagong shower man, hindi mo na napapansin. Nasipag-sipag mag-ay
po sa magandang umaga, Mami. Hi, Kamam. Kumusta po kayo? Oo, patapos na ba ang iyong inihahanda na ingredients pang sahog sa halo-halo? Nagluluto ka ng halo, hindi pala nagluluto, nagbebenta ka ng halo-halo. Oo, tapos ngayon ay nire-ready mo na kasi pagtanghalian, usually dyan mabali, no? Mabili yung mga oras na yan hanggang alas 2, alas 3. Sarap. O di naman kaya ay ice candy. Oo, inaayos mo na, sinasalansan yung mga ice candy. Anong flavor yung ginawa mo dyan ka, ma'am? Wala naman siguro sampalok, no? Sampalok flavor. Oo, medyo maasim-asim. Gawin na lang po nating pickled yung ating pong sampalok. Oo. So, kung nakabili ka kanina, sabi mo, medyo mura ngayon ng sampalok, ha? Or di naman kaya ay meron kang tanim dyan sa iyong likod bahay. Tapos ka nang anong tawag natin dyan? Magbanot ng sahig. Alam mo ba ka, ma'am, na yung dahon ng sampalok ay magandang pangbunot ng sahig, pampakintab, pangpadulas. Totoo, nung bata pa ako, ginagawa namin yan sa school. Hindi ko alam na sampalok pala yung sampalok pala yung tawag doon. So, ngayon ka, ma'am, no, sa ating pong program, ngayong araw ay magluluto tayo kasama po ang ating pong mga kapartner, mga kamam sa Quirino State University ng sampalok. Oo, pickled sampalok. So kung ready ka na po, kamam, ay ready na? Oo, hawak mo na ba ang iyong sulatan? Yung ma'am notebook, yung ballpen, yung pencil, yung cellphone. Kasi meron tayong mga screen recorder di ba? Oo, sa cellphone. Pero yung mga iba naman, naka-tune in sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Kaya, dyan nanonood. Kasi pwedeng balik-balikan anytime. Oo. Or di naman kaya nakikinig ka po ngayon, nanonood ka via Facebook live streaming sa Facebook page ng 1143 DZMR. Welcome po. Yan, dito po sa ating pong program. At sana naman po magparamdam kayo. Oo, kung nakikinig po kayo ngayon, nanonood. We would appreciate any comment po na manggagaling sa inyo or any thumbs up or di naman kaya ay puso. Di ba? Ganyan talaga yung puso. Or kahit anong emoji reaction para lang po malaman natin kung paano gumawa ng pickled sampalok. At ganun din yung ating pong health benefits. Ay, ang sampalok pala ka, ma'am, ay isa ring superfood. Oo, ngayon ko lang to nalaman ka, ma'am. O, buti na lang meron tayong topic ng no? Meron tayong pangkabuhayan ng patungkol sa sampalok. Kasi makikita natin ngayon na punong-puno pala ng sustansya, anti-cancer, yung ating pong sampalok at marami pang iba. Kaya po stay tuned ka, ma'am, dahil pag-uusapan natin yan mamaya po. Oo. Patapusin lang po muna natin, sabay-sabay nating panoorin ang video. Kasama po ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University. Wala pong iba kundi si Ma'am Belle Salvador. Welcome, Ma'am Belle! Ayan, panoorin po natin ang video. Isang napakainit na umaga sa ating lahat, mga kamam, mga nanay, mga inang, mga mamis. So, yung ating gagawin ngayong umaga dito sa programa ni Mami Rage, ang Magandang Umaga Mami, ay alam ko na papatok sa atin, lalo na summertime na po, mainit po ang panahon. So, alam ko ito ay, kapag ka nagawa ay, sabi nga nila, pampagising. Okay? Or isang appetizer na produkto. So, ito nga po yung ating pickled sampalok. O, di po ba? So, panahon po ngayon ng sampalok, yung unripe at saka syempre yung ripe na sampalok. Okay po. So, sabi nyo siguro bakit pwede bang i-pickle yung sampalok na yan? So, pwede po. At pampagising, sabi ko nga. So, masarap po siya. Okay? Then,
napakasimple lang yung ingredients or sangkap ng ating pickled sampalok. Dahil, sabi ko nga, ito ay yung murang sampalok. Okay, nahugasan na po siya. At na-trim na rin po siya dito para at least mag-penetrate po yung pickle solution dito sa loob ng sampalok. So, pwede pong i-cut siya. Dito, pwede rin pong dito. So, magkabilaan. Pero ito pong ginawa ko ay isang cut lang po siya. Okay? So, ang ingredients niya, syempre ay, ito po, yung ating vinegar. Ito po ay sugarcane vinegar. So, base po yung gagamitin natin. At syempre, 2 cups po ito na sugarcane vinegar. And then, yung ating white sugar ay 1.5 cups. Na-measure ko na po ito kanina. And then, syempre, kailangan din natin ng 1 teaspoon na salt. Okay po. So, ito po yung basic ingredient ng ating pickled or pickling solution. Okay? And then, syempre, ilalagay po natin sa isang preserving jar or garapon yung ating sampalok. Po. So, napakasimple po yung paggawa nito. Kasi, ihahalo lang po natin yung ating pickling solution. So, isa na po natin. Ilagay po natin sa mixing bowl yung ating vinegar. Ito po. So, 2 cups po siya. Now, kung tatanungin po ninyo, pwede pong gumamit ng commercial vinegar. Okay? So, ito. Pero ang gagamitin ko po ay organic vinegar. And then, idagdag ko na rin po yung ating asukal. Pwede rin pong brown sugar. Okay, pero available kasi na sugar dito sa amin ay white. Kaya white po ang gagamitin ko. So, 1.5 po yun. 1.5 cups. And then, dadagdagan po natin ng 1 teaspoon na coarse salt. Okay? So, halu-haluin lang po natin yung ating solution hanggang ma-dissolve yung solid ingredients po natin. Now, pwede rin pong iluto po yung ating pickling solution para mas madali siyang ma-dissolve. Pero, pagka niluto po siya, pinakuluan po natin ay kailangang palamigin din natin after boiling po ng solution. Okay? So, ayan. Pwede naman pong i-mix-mix lang natin. Madi-dissolve din naman po yung asukal kasi hindi naman po siya super saturated. Okay, so yan, nahalo-halo na po natin yung pickling solution. So, maglalagay na po ako sa ating garapon or ating preserving jar. Now, kung wala po kayong preserving jar, pwede pong gumamit ng anumang container, basta hindi po corrosive. So, hindi po pwede pagbabadan yung aluminum, yung stainless. So, kung maaari po ay glass, o kaya plastic, pwede rin po, or enamel coated. So, isalansan lang natin para naman magandang itsura niya yung ating sampalok. So, ito pong gagawin natin ay pwede po itong pampasalubong. Pwede pong gamitin sa kung anong okasyon. Pang-alis umay po pwede siya. And then, appetizer. Okay, so yan na po. Tapos na po natin mailagay sa preserving jar or preserving bottle yung ating green sampalok. So, ilagay na po natin yung ating solution. Okay, so siguraduhin po natin na na-submerge po yung sampalok. Okay, so ito na po yung ating pickled sampalok. So, ganun po kasimple. Now, kung wala po kayong preserving jar, sabi ko nga, at pang household lang, pwede pong plastic containers ang paglagyan, pagbabadan. Okay, and then, ito, yung ating pickled sampalok ay pwede na siyang kainin after 5 days.
So, para at least mag-penetrate po yung pickling solution sa loob ng sampalok. So, ito po yung ating finished product, yung ating pickled green sampalok. So, muli maraming salamat sa panunood at pakikinig. Sana kita-kits ulit tayo sa susunod na session. So, God bless po sa ating lahat. Magandang morning. Good morning ka, ma'am. Hello po. Isang mainit na umaga sa ating lahat. Ayan, sasabihin ko sana nagbabaga. Wag naman. Oo. Summer lang, summer feels dito po sa magandang umaga, mami. At ngayon po ay Biyernes, kaya usapang pangkabuhayan tayo. And of course, we are happy to have again ang ating pong kapartner sa Quirino State University. Ating pong i-welcome ang Product Development Training Coordinator ng Extension Department ng Quirino State University, none other than Professor Isabel Salvador. Good morning, ma'am. Hello po. Bati kayo sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. So, kaya isang, sabi nga ni Mami Rage, mainit na umaga sa ating lahat. So, sing init ng ating mga ginagawa. Okay, so, mga mami, mga nanay, welcome po ulit sa programa ni Mami Rage, ang Mom. Ayan po. And syempre pa, ngayon po ay usapang pangkabuhayan ka, ma'am. Kaya po kanina, wow, natuwa tayo sa pickled sampalok. Actually, ma'am, kanina kakakain lang talaga namin ng sampalok. Oo. Minatamis na sampalok. So, hindi ko naisip yun na pwede palang pickled sampalok. This is the first time, ma'am, na nakakita po ako ng pickled sampalok. And pwede pala ka, ma'am. At nakita po natin na napakadali lang gawin ng pickled sampalok pala. Ma'am, ito pong pickled sampalok. Anong variety po ng sampalok ang pwedeng gamitin? Local, imported, manibalang ba, or hilaw, or hinog? Yan. So, okay. Now, di po ba yung mga karamihan po yung sampalok po natin dito sa probinsya natin ay yung local na medyo maasim, di po ba? So, timely po na pagka maasim po yung ating sampalok ay pwede natin gawing pickled sampalok. At siyempre, ang kailangan po natin dito ay yung hilaw o yung green pa lang na sampalok. So, yun po. Yung mukhasim talaga, ma'am, no? Okay. So, eto, ma'am. Ayan, klaruin po natin, mga kamam. Ang kailangan po natin dito sa ating pickled sampalok ay yung tama po ba ako, ma'am? Yung ginagamit natin pang sinigang? Yes, exactly, Mami Rage. Yun. Ayun, wow! Hindi pa ako nakakatikim. Parang nangangasim na ako, pero parang masarap. Perfect ito para sa mga nagda-diet ka, ma'am, ha? Di ba? Very good. At anything pickled is good po para sa ating pong mga tiyan. Oo, wag ka lang may sakit. 'Di ba? Hindi lang may sakit sa tiyan kasi kontra naman 'yon. Okay. So going back po doon sa ating pong pickled sampalok, napakadali lang palang gawin. Siguro, ma'am, ang challenge po dito, tanungin ko lang po, ano po yung technique nyo para madaling mabalatan? Kasi 'di ba po medyo mahirap balatan yung ating pong sampalok. So, actually, mahirap balatan kapag hilaw or green pa lang, di po ba? Pero once na nahinog na siya, yung ang tawag namin, yung brown na siya, madali na siyang balatan. Pero syempre, yung ginawa nating pickled sampalok kanina ay green. So, no need na balatan. Kainin mo na lang siya na ganun. Kasi hindi pa naman siya, hindi pa naman siya hinog. Hindi pa naman siya manibalang. So, mas okay nga po yung medyo wala pang buto. The best po yun na i-pickle para at least yung kanyang balat ay malambot pa rin once na na-pickled or nababad. Oh, so ganun pala ang sekreto dyan ka, ma'am. Pwede nating kainin, although hindi ko pa ito na-research, pero I think marami ring good property or health benefits, no? Yung balat ng sampalok. So, ma'am, ito po, pagka pinickled natin siya, ilang days po siya na parang ipipickled?
Or kailangan po bang pakuluan muna? Sorry. Pwede na po talaga. Hindi ako makapaniwala eh. Pagka gano'n po, pwede nang kainin agad. Okay. So, dahil nabanggit ko po kanina, dun sa ating demonstration na at least po 5 days na para mag-penetrate na po yung pickle solution, yung tamis at yung alat doon sa loob ng sampalok. So, 5 days, 1 week, okay lang po. Pero kapag kagagawa mo ngayon, kakainin mo na bukas, ang masarap lang yung solution, hindi yung sampalok kasi maasim pa. Okay po. Sige po. Thank you, ma'am. So, ayan, clarify lang natin. Kagaya ng kahit anong mga ginagawa nating atsara, mas matagal na nakababad, mas masarap kasi mas manunuot ang lasa. So, in this case, ang average or at least, sabihin na natin minimum na pagkababad ng ating pong sapalok sa ating pickled or pickling solution ay at least 1 week. Ganon. Tapos ma'am, as in, just sa 1 week na yan, malambot na po na pwede nang kainin yung ano, hindi na siya yung parang, di ba, medyo mag-grainy. Hindi ko pa kasi ma'am na-try yan eh. Oo, okay na po talaga, okay na siyang kainin. Actually, Mami Rich, dahil atsara or pickled nga po siya, hindi po natin ma-experience yung lalambot po yung sampalok. Okay? So, ganun pa rin po siya. Crunchy po or crispy kung kainin, pero manunuot nga yung pickle solution. So, yung balat po ng sampalok, pwede nating kainin as it is kasi rich naman siya ng fiber. O kaya kung gusto po ninyo, balatan. Gumamit lang po ng kutsilyo para maalis lang yung balat. And then, kainin na ganun lang. Okay. Sige po. Ito mamang hindi ko pa na-try ever sa lahat ng mga ginawa po natin dito sa usapang pangkabuhayan. Sana makapasyal ako dyan, ma'am, para makakain ito. Or magluto na lang para matikman. Okay. Sige, ma'am, thank you po dyan po sa ating pickled sampalok. Ayan ka, ma'am. Isa na naman pong pangkabuhayan, ideas na pwede niyo pong masubukan. At courtesy po ng ating pong mga kaibigan sa Quirino State University. Okay, last question po kay Ma'am Bell. Ma'am, ano po yung maisa-suggest nyo or any other tips pa po para sa mga first time kagaya ko na wala akong ka-idea paano gawin po itong pickled sampalok? Okay. So dahil doon sa demonstration ko po ay may balat po yung sampalok. Okay po. So, pag gagawa po kayo, kung medyo hassle po sa inyo yung balat, pwede pong balatan po natin, magtiyaga sa pagbabalat, and then saka natin siya ibabad. Okay lang po. Parang mangga. Ganon. Okay? And then, yung sabi ko nga kanina, medyo medyo mahirap ma-dissolve or matagal mag-dissolve yung asukal with the vinegar. So, better po na i-boil natin saglit para lang ma-dissolve yung asukal and then palamigin, saka natin i-par or ilagay yung solution dun sa sampalok. Yun lamang po. Oo nga po pala, ma'am. Yun ang tanong ko, ma'am. Kasi doon sa mga previous na ginawa natin ng mga atsara, mainit pa lang yung suka, ibubuhos na natin siya doon sa ating pong gulay or yung gagawin nating pickles. Pero ito po sa sampalok, kailangan malamig na po bago ibuhos. Oo, kasi po, yes, Mami Reg, kasi yung pulp o yung flesh ng sampalok maaring maluto siya, parang hindi naman siguro agad-agad, pero magiging mushy, kumbaga. Kapag ka mainit na ilagay. Okay. So, ang kailangan po natin dito, ang purpose natin dito ay medyo crispy yung ating pong sampalok. Hindi siya yung parang lumambot na. Okay. Sige po. Okay. So, ayan, malinaw ka, ma'am, ha? Alam niyo, pwede niyo itong subukan ngayon na gawing pangkabuhayan. Try lang muna. Trial lang muna. Patikim sa mga mahal sa buhay, sa bahay, sa mga kamag-anak. Tapos pag nahanap nyo na yung saktong lasa na gusto ninyo, pwede nang ibenta. At ito pala, ma'am, last pa, sorry. Ngayon ko lang, ma'am, naalala. Ang ginamit niyo po kasi, ma'am, ay cane vinegar. Paano po yung, kung ang meron lang sa kanila ay white vinegar, okay lang po ba yun? Ano po ang i-adjust ngayon dun sa recipe kung sakaling white vinegar ang available?
Okay. So, dahil yung ginamit po namin ay sukang basi, kung tawagin namin, or sa sugarcane, which is organic. And then, kung wala po kayong sugarcane vinegar at ang meron ay commercial vinegar, ay pwede po. Kaya lang, yung sabi nga ni Mami Rage, mag-adjust po tayo ng asukal. So, pwede pong 1:1. Kasi maasim po yung commercial vinegar. Ibig sabihin, 1 cup na vinegar, 1 cup na sugar. Yun po. Okay. So ayan ka, ma'am, ha? Malinaw po. Pag gagamit tayo ng white vinegar, pwede nating mas damihin pa yung asukal. Para naman ma-counter yung sobrang asim. Okay. Ang importante tsaka, ma'am, ang importante po dyan, masarap pa rin yung kalalabasan yan. Di ba? At saka pangkabuhayan pa rin. Okay, sige. Ma'am, thank you very much po. Actually, wala na po akong tanong ngayon. Unless meron pa po kayong pahabol na mensahe sa ating pong mga kamam. Okay, so wala na din akong pahabol, pero during our anniversary, ay magdadala ako ng pickled sampalok para matikpan po ng karamihan. Yay! Naku, yan naman ang pinaka-the best na closing statement. Joke lang. Ma'am Belle, thank you very much po. We really appreciate you. And syempre pa, see you po sa next Friday para sa isa na namang edisyon ng ating pong Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. So, yes po. So, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. It's summertime. We would just like to explain some diseases, mga sakit na nakukuha po natin during summertime. So first of all is the food and waterborne diseases o yung mga sakit na nakukuha sa pagkain o sa mga tubig na hindi na filter ng maayos. Kadalasan dito is typhoid, cholera, hepatitis A, food poisoning, at syempre mga ibang sakit na nagkakos ng diarrhea or loose bowel movement. Sa mga sakit na ito, kadalasan yung mga pagkain ho natin, kung minsan is hindi maganda ang pagkaka-prepare, o yung mga tubig ho na galing sa balon o hindi dumaan sa filtration, yan po may mga bakterya po na nakatira po dyan like Salmonella typhi na nagkakos po ng tinatawag nating typhoid fever. No? Ang presentation po nito is pananakit ng tiyan, sobrang taas ng lagnat, at kung minsan po nagpe-present ng meningitis. Yung isa po naman na sakit din is hepatitis A. Yung po yung lalagnatin, namamaga yung atay at maninilaw po yung taong merong sakit ng hepatitis A. Yung mga sakit po to ay self-limiting o nasasabi nating gagaling din, pero meron pong mga consequences po na hindi po maganda or pwede ikamatay din po ng isang pasyenteng nagkaroon ng sakit na tulad netong typhoid and hepatitis A. Yung cholera is like yung LTOR, yung mga severe cases of diarrhea na madidehydrate po ang isang tao pag tinamaan po nito. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Babalik ang Magandang Umaga, Mami. At hello sa iyo, Mami. Sana po ay masaya ka na ngayon ay nakikinig. And eto nga ha, kung patapos na yung iyong nilulutong sinigang, yan may sinigang na isda. O diba yung mga sinigang mix ngayon, iba-iba. May isda, may karne, may beef. O may ganun ba? Ang alam ko merong separate na sinigang mix para sa isda. Tapos iba rin yung para sa karne. Oo. Tapos ito pa ang nadiskubre ko ka, ma'am. Alam mo ba na nilalagay din pala sa paksiw yung sinigang mix? O yan, hindi ko alam. Susubukan ko pa lang. O. Pero ito rin. Alam mo ba ka, ma'am, na ang sampalok ay hindi lang pang sinigang? O, di ba? Nakita po natin sa ating pong video kanina.
at saka sa ating pong interview kay Ma'am Bell, kung gaano po kadaling gumawa ng pickled sampalok. Oo. Alam mo ka ma'am, naiintindihan po natin yung sentiment natin bilang mga nanay, di ba? Bilang misis, na lalo na kung nagtatrabaho, tapos may negosyo pa, tapos may mga bata, tapos meron pang maliit, tapos may mga gawaing bahay. So, papaano yan? Pero gusto mo rin kumita ng extra. Lalo na ngayon. Oo. So, eto ka ma'am ha. Ang solusyon po dyan ay gumawa po tayo ng mga pang-negosyo. Oo. And speaking of pang-negosyo, alam mo ba ka ma'am, eto po, we are happy to announce na sa April, sa anniversary celebration ng ating pong estasyon, 1143 DZMR, tayo po ay mamimigay ng pangkabuhayan showcase. Di ba? Exciting. Oo. At eto ka ma'am ha, ang nakakatuwa po dyan ay magluluto tayo on the spot. At abangan nyo po yung mga iba pa po nating announcement patungkol dyan sa mga activities and events po natin sa ating pong anniversary celebration ng 1143 DZMR. Yan. So ako po ay very happy. Oo, proud and happy ako na muli pong nakabalik sa pag-serve sa pamamagitan po ng radyo. Kasi nagpahinga tayo ng konti, pero ngayon po ay bumalik. Tuwang-tuwa ako, kamam. Para po sa ating pong mga dati ng mga videos, oo, naghahanap ka ba ka ma'am ng cake? Oo, ideas, recipe. Or di naman kaya pang-ulam sa umaga. O, ang hinahanap mo ay fresh fruits. Ang hinahanap mo ay gulay, isda. Nako ka ma'am, kumpleto po tayo dito sa Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan. I-browse mo lamang po dyan sa YouTube channel ng 1143 DZMR, makikita mo po lahat ng mga na-produce na natin na videos for the past 2 years. Oo, mahigit 2 years na, di ba? Yung Usapang Pangkabuhayan. O, di ba? Praise God naman po dyan ka, ma'am. At sana po meron na po kayo nasubukan kahit isa pa lang sa ating mga cookies. Ay, cookies tuloy. Sa mga nagawa na nating mga produkto. At eto, gusto kong special mention si JM kasi alam mo ba ka ma'am na yung ating pong mga videos, ay ginagamit niya, ginagaya niya sa bahay. Ay, nako, tuwang-tuwa naman ako. Alam mo ba ka ma'am, maganda rin po talagang i-share yun. So, meron ka na bang nasubukan? May nagawa ka na video na pangkabuhayan natin dito nagawa mo sa bahay? O baka po naman pwede niyong i-share yan sa atin. Oo, nang nagawa mo na. Para mabati namin kayo at ma-mention namin kayo on air. Di ba? O, lalong-lalo na siguro kung talagang pinagkakakitaan at pang negosyo na. Wow naman, talaga. Oo, gusto po namin kayong ma-recognize. Sana po, no, sa ngayon pong darating natin na anibersaryo sa next month. Opo, dito sa 1143 DZMR. Opo. At abangan niyo pa po yung mga iba pa nating announcements about that. Pero sa ngayon, ay dami ko nang sinabi, baka maubos na yung oras natin. Kaya po, pag-usapan na natin ngayon ang mga health benefits ng sampalok at ilang mga trivia patungkol sa sampalok. Ito, ilang mga trivia, ilang mga kaalaman patungkol sa sampalok. Ang sampalok ba ay nag-originate sa Pilipinas? Yes or no? Ang sagot po dyan ay hindi. Ang sampalok po ay originally ay galing po yan sa Africa. Yan. Sa Africa, tapos nakarating sa India, pagkatapos nan ay nakarating sa Southeast Asia. Ganun. Sa mga Asian countries, hanggang nakarating dito sa atin sa Pilipinas. Yun. Actually, ayon sa mga documents, historical documents, no? Makikita natin na ang sampalok, parte na ng pagkain ng mga Pilipino. Parte na siya ng local diet natin
bago pa dumating ang mga Espanyol. O diba, ang galing, no? And actually uli, galing dito sa atin, yung mga Espanyol, no? Yung mga buto ng sampalok ay dinala nila yung bunga. Hindi pala yung sampalok. Yung bunga doon sa Mexico. O syempre yung bunga, meron yung buto. Tapos doon nila tinanim, di ba? Kaya doon na naman nagsimula yung pagdami ng sampalok. This time sa Mexico na. Yun. So, eto nga, sabi natin, ang sampalok, akala ko, first time ko to kamami na makakita na pwede pala siyang gawing atsara. Ang alam ko, pang sinigang lang siya. At sa bahay ka, ma'am, alam mo, talagang medyo extra special pagka nilagyan ko ng sampalok. Kasi maproseso, di ba, pansin mo? Pero ang sarap ng ulam. Lalo na pagka ang gagawin mo ay sinigang na beef. Tapos merong itong sampalok. Kasi ka, ma'am, alam mo, medyo mahal yung beef ba? Lalo na pagka buto-buto. Pero wow, talaga sarap. So, special. Pag nagluto ako ng ganito, special para sa family. Pero going back na naman sa sampalok, mga ilang trivias. Alam mo ba ka, ma'am, na ang ibig sabihin ng sampalok? Ito po ay galing sa Arabic term na ang ibig sabihin ay tamar hindi. Or ang ibig sabihin ay Indian date. Date. D-A-T-E. Parang kagaya ng mga dates sa Middle East. Yan, ganun siya. Sabagay, yung color niya parang dates, no? Pero yung itsura niya hindi masyado, oo. At alam mo ba ka, ma'am, na kahit na galing sa Africa, or nag-originate siya sa Africa, itong sampalok, ang pinakamalaking producer ng sampalok ay ang India. Oh, imagine ha, 300,000 tons ng sampalok annually. Oo, ang naisusupply niya sa iba't ibang bansa. Susunod dyan ang Thailand, susunod dyan ang Mexico. O diba, yung Mexico kaya nagkaroon sa kanila ng sampalok dahil sa mga Espanyol na galing sa Pilipinas. Galing ha. And ano pa, ang sampalok ko ay dalawang variety. Yung isa matamis, yung isa maasim. Pero eto nga, yung ginagamit natin dito sa atin ay mas in demand yung maasim. 95% of the world's total production ay maasim. Okay. And, ito pa. Ang sampalok po ay merong 10 to 15 years na lifespan, yung kanyang puno. Yun. So, sa buong buhay ng sampalok, ang kaya niyang i-produce na prutas ay 50 to 100 kilograms. Wow, madami. Wait, there's more? Kasi ang sampalok tree, kamama, alam mo ba, perfect siya para sa paggawa ng mga furniture sa bahay. Upuan, closet, cabinet, very good siya. Siguro matibay ito, no? Hindi pa ako nakakita na malaking puno ng sampalok, ma'am. Honest ako, di ba? Sinasabi ko. At ano pa? Ito. Sa Africa, alam naman natin galing siya sa Africa, sa Ghana. Alam natin na medyo mahirap ang buhay, marami, mataas ang insidente ng malnutrition, walang makain ng mga tao. So, kumakain sila doon ng mga root crops. Oo. So, merong poisonous na root crop, no? Para siyang ube. Pero hindi ube, sabi kasi dito yam. So, parang kagaya siya ng ube, root crop. Na pag hinaluan siya nung tamarind, yung pulp ng tamarind, ay magiging safe siyang kainin. O, di ba ang galing? Very good, no? Yung sampalok, meron pala siyang ganun. Ibig sabihin, anti-lason. Kaya siya hinahalo para mawala yung lason nung pagkain na yun, na root crop. Galing, no? Oo. Pero, wait lang. Kasi there's more pa din ka, ma'am. Dahil alam mo ba na ang sampalok ay maraming health benefits. Ako nga tuwang-tuwa akong basahin to ka, ma'am. Sabi ko, sige, kakain na ako lagi ng sampalok. Hindi naman siya all year round meron. Pero ang alam ko ngayong mga panahon na to, summer, madami. Kaya samantalahin po natin, kamam, na kumain at magluto ng sampalok. Diba?
So break lang po muna tayo ng konti. Sa aking pagbabalik, pag-usapan naman natin ano ang mga health benefits ng sampalok. Janie's got a hidden garden, and she's been tending it for years. And when the world gets too oppressive, she hides away in there. Janie's got a sanctuary where she can speak her every need. And when she's longing for reflection, she falls down to her knees. No one can know, no one can see the place where she meets her God in secret. But everyone knows, everyone sees her life, and Janie's garden looks like paradise. Janie walks outside the garden, as she can still see clearly in. And when she loses her perspective, she talks to God again. No one can know, no one can see the place where she meets her God in secret. But everyone knows, everyone sees her life, and Janie's garden looks like no one can know, no one can see the place where she meets her God in secret. But everyone knows, everyone sees her life, and Janie's garden looks like Ito pa rin po ang magandang umaga, Mommy. Hi, Mommy. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon via Facebook, live streaming ng 1143 DZMR, sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Welcome po sa ating pong program. Magandang umaga, Mommy. At ang pinag-uusapan nga natin po ay sampalok. Kasi nagluto tayo kanina ng pickled sampalok na pangkabuhayan. At ito po, galing to sa nnc.gov.ph, National Nutrition Council. Sabi dito, ang mga health benefits ng sampalok. Sabi nga dito, amazing. Kasi talaga namang amazing siya, ma'am. Oo. Ito, number 1 po dyan, ha. Ang 1 cup ng isang tamarind, ng isang sampalok, 287 calories lang. Perfect para sa nagda-diet. Ano pa? Ang sampalok po ay very good siya sa ating pong katawan. Bakit? Kasi punong-puno siya ng protein. Yung tinatawag natin na mga amino acid.
Di ba pag may patalastas ng baby, ng milk ng baby, anong nakalagay? Essential amino acid. Kailangan po ng protein na yan, yung essential amino acid na yan. Kaya nga sinabing essential, ibig sabihin hindi mabubuhay pag wala yan. Importante siya para mag-function ang isang bagay. Kailangan po ng katawan natin itong mga amino acid na to na nasa sampalok naman. Yan. Kailangan po natin kainin to, yung amino acid na yan, kasi hindi po yan kayang i-produce ng katawan natin. Ganun lang yun. Oo. So, ang sampalok ay punong-puno po siya ng essential amino acid. Yan. At, ito, di ba alam natin yung mga cancer, iba't ibang klaseng cancer. Dahil sa genes, dahil sa lifestyle, at marami pang iba. Alam mo ba ka, ma'am, na ayon sa mga siyentista, yan, ang isang diet, pag lagi kang kumakain ng mga pagkain na mataas sa mga cancer preventing, yung anti-cancer na mga pagkain, no? Ay pinabababa nito yung tsansa ng pagkakaroon ng cancer. Ganon. Ang mga anti-cancer na mga gamot, ang ginagawa niyan ay pinatitigil ng mga anti-cancer na gamot yung pag-damage ng cells ng katawan natin ng mga free radicals. And bakit ang mga gulay ay mga anti-cancer pagkain? Bakit? Kasi po, ang mga gulay ay mayroong tinatawag na phytochemicals. Ang mga phytochemicals ay merong antioxidant properties. Ang example ng phytochemicals, parang last week pa natin ito nababanggit, no, sa usapang pangkabuhayan. Ang example niyan ay beta-carotene. Kasi mga antioxidant yan vitamin A, vitamin E, vitamin C, yung mga ganon. At ang sampalok ay punong-puno ng vitamin C at saka ng beta-carotene. Diba? Kaya nga pinakakain tayo lagi ng ng orange, ng apple, wait ka ma'am, isipin ko. Kalabasa, yan. Vitamin A, vitamina A, kasasabi lang natin yan last week, diba? Ano pa? Aside from that, kailangan at maganda sa ating brain health ang sampalok. Diba, nakakatuwa naman. Kaya ako, kahit hindi ko paborito ka, ma'am, yung sampalok, paborito ko na siya ngayon. Oo, kakain ako ng marami ng ganyan. Lalagay ko na lagi sa sinigang kahit na maproseso. Pwede naman kaya gawin na natin siyang pickled sampalok. Alam mo ba ka, ma'am, na yung tinatawag natin na sa brain health? Oo. Hindi lang kasi brain, kundi kahit yung ating mga nerves. Ano yung mga patalastas? Tusok-tusok, pangmamadhid. So, ano raw ang kailangan mong inumin na supplement? Vitamin B complex. Yan, ganyan siya. Kasi nga ka, ma'am, ang vitamin B ay kailangan ng katawan natin para mag-function ng maayos yung ating utak at saka yung ating mga nerves. Ganon. Hindi ito napuproduce ng katawan natin. So, kailangan po nating kumain ng mga pagkain na masagana sa vitamin B. Yun. At ang sampalok po ay punong-puno siya ng vitamin B12. At masagana siya sa thiamine at saka sa folate. I think diniscuss na natin dati yung folate, di ba? Lalo na pagkabuntis, ang isang nanay, importante po yung folate. Kasi ito po yung pagbuntis ka, lalo na sa first 3 months, nagde-develop yung brain ng baby, kailangan po natin ng folate para to make sure na maayos yung brain development. Diba? So, importante talaga siya sa ma'am. Oo. So, ano pang inaantay natin? Kumain na tayo ng sampalok ng tamarind. So, ayan po very important source of nutrition po ang sampalok. So, ayan po, yung amazing naman talaga, na health benefits po gamit ng sampalok. So, aside, sa paggamit natin sa sampalok bilang sinigang,
Tapos, pangkabuhayan mo na rin yan ka, ma'am. Gawin mo na siyang pickled sampalok. O, di ba? Oo, gawin nating parte ng ating pong pagkain ang sampalok kasi napakaganda po pala talaga sa ating pong katawan. So, yan po yung ating pong simpleng kwentuhan ngayon dito sa Magandang Umaga, Mami, ng ating pong usapang pangkabuhayan all about sampalok. Meron pa po tayong verse. Abangan po sa aking pagbabalik dito po sa Magandang Umaga, Mami. Pagbulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Para po sa ating verse sa araw na to, galing po sa Psalms chapter 50 verse 14. Sabi dito, sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High. Sabi po sa Tagalog, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. So ito po, no, countdown sa ating pong anniversary. Nais ko po na mag-focus tayo, no, sa Thanksgiving, sa pasasalamat, no? Kasi po, honestly ka ma'am, pag titingnan natin yung ating pong buhay, wow, grabe talaga. It's all by God's grace. Ako ka, ma'am. Oo, yung protection lang ni God sa atin sa araw-araw. Yung provision sa araw-araw, yung pagkain, yung peace of mind, yung mga kaibigan na tumutulong, mga tao na tumutulong, nagpe-pray para sa atin, 'di ba? Yung pag-iingat sa mga anak natin, yung pagsagot ni God sa mga prayers natin. And most especially, si God mismo, di ba? Sabi niya, sa lahat ng lalapit sa Kanya, wala siyang itatakwil. Di ba? Wala siyang tatalikuran. Lahat ng lalapit kay God ay tatanggapin niya. He will never forsake nor will He leave us. Kaya po ngayon ka ma'am, ang aking pong ma-share sa inyo ay maghandog tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Di ba? Oo. So wala po akong ibang masasabi at maiiwan sa inyo ngayong linggo, kundi let's give our praise and thanksgiving to the Lord. Lista tayo ka ma'am ng mga Thanksgiving prayer natin. Lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ni God. Lahat ng mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Lahat ng mga blessings, lahat ng meron tayo. Promise ka ma'am, yung notebook mo mapupuno yan ng lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa sa atin ni God. Diba? So yan lamang po ang aking pong ma-share sa inyo ngayong umaga. Thank you for listening. Ingat po kayo. See you next week. Dito pa rin sa DZMR Missions Radio. Ako po si Mami Rachel De La Rosa ng Magandang Umaga, Mami. Nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin. Dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Wina ang ating gabay. Bye! Ay kayang magsaya.